now in chapter 2. Okay. So kindly open your Bibles to Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Okay, let's read. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw a star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophets had written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. And coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So the title to this message is "The Wise Men Visit the King." Okay? Let us pray. Our Father God in heaven, we thank you for you speaking to us your word. And now, as we sit at your feet, allow us now to hear you explain your truth regarding this text, that we may be overwhelmed by your grace and your mercy and your goodness, and it would exude praise from us, knowing that the God of heaven has indeed come. Thank you once again. We bless you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So dito po makikita natin na mukhang ang audience dito nga po ni Matthew, sabi ko nga pa noong una, ay mostly mga Jews. Okay? So meron siyang presupposition na kung saan yung kanya pong mga babasa ng kanyang sulat na ito ay alam yung mga circumstances surrounding Jesus' birth. Dahil sa chapter 1 pa lang ay makikita na po natin yung paunang pagbibigay ng genealogy o yung linya kung saan nagmula ang ating Mesiyas. Kung sino ang mga patriarchs na kabilang po rito. And makita ngayon natin sa chapter 2 bigla ng eto na yung pagbibisita ng mga wise men or mga tinatawag na mga magi. Okay? So si Matthew, hindi lang basta-basta kumuha ng mga kwento at nilagay niya at eto na ito na yung libro ni Matthew. Hindi po. Matthew didn't chronicle meaningless events. He wrote to develop his theme of fulfillment of Scripture. Okay? Ibig sabihin,
dinidevelop niya, kaya makikita natin si Matthew, marami siyang mga pagkuha sa Old Testament. Doon niya kinukuha ang mga passages at ngayon kanyang idinidikit o kinokonekta dito po sa pangyayaring ito, ang kapanganakan ng Mesiyas. And so he alludes to the Old Testament. For example, in Isaiah 60 verse 3, that God promised the nations. Okay? Pakatandaan niyo po yan. God promised the nations. Hindi lang po ang bayang Israel, kundi the nations would be drawn. Okay? Mapapalapit dito sa liwanag ng Mesiyas. At yan, makikita pa natin as we go along in our study. At para ano ang layunin? It is to establish God's providential and supernatural care of this virgin-born Son. Okay, yan po una. Establish niya yung providential and supernatural care of this virgin-born Son. Alam na natin na yung kapanganakan niya ay kakaiba. Sabi nga natin, He was born of a virgin. Wala pong pinapanganak ng isang birhen. Siya lamang po. Okay? Ayan. Pangalawa, to anticipate the hostilities. Bakit? Dahil ang batang ito ay makakaranas ng mga batikos, mga pagtutuligsa, yung mga bagay-bagay na pagkundina. At later on, sabi nga, he will indeed face suffering. Kaya nga ito yung hostilities, yung resentment, yung suffering that he would face, and likewise, to hint, pangatlo, to hint at the fact that Gentiles would be drawn into his reign. Okay? So, talagang pangangalagaan ng Diyos ang pagdating ng kanyang anak, at ang anak na ito magkakaroon ng mga kaaway, at pangatlo, ang mga hintil ang siyang mas mapapalapit sa kanyang paghahari. Okay? Dahil alam natin kung sino ang nagpapako sa ating Panginoon, ang kanyang mga kabaro mismo, ang mga Hudyo, ang mga religious pa mismo, ang mga religious leaders. And so the Magi will be like the men of Nineveh, who will rise up in judgment and condemn those who, despite their privilege of much greater light, did not receive the promised Messiah and bow to His reign. Ito po yung makikita natin sa Matthew 12:41 to 42, na kung saan mismong ang mga tao ng Nineveh. Ano po ba yung kwento dito sa men of Nineveh? Dito po sa libro ni Jonah sa Old Testament, makita natin na siya ay sinugo ng Diyos para pumunta sa Nineveh at sabi nga i-proclaim yung judgment ng Diyos sa kanila kung sila ay hindi magre-repent sa kanilang kasalanan. At ang nangyari, okay, to make the long story short, nagrepent po ang mga tao dito sa Nineveh. Dito natin makikita na ang Diyos ay talagang umaabot na noong paman. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. Nineveh is a pagan nation. Okay, for that matter. And nagrepent po sila. There are 120,000 who do not know their left from their right. Okay? Sabi ng iba, ito raw ay mga illiterate people. Sabi ng iba, ito ay mga bata. Ibig sabihin, mga bata, they don't know which is their left and which is their right. Ibig sabihin, mga infants. 120,000. Okay? And yet, these people, men of Nineveh, repented. And sabi nga, one day,
They will stand in judgment, they will rise up in judgment and condemn those, sino itong those, who despite their privilege of much greater light, did not receive the promised Messiah and bow to Israel. Ito yung mga Hudyo. Ito yung mga unang, kumbaga, inaabot ng Diyos, pero sa katigasan ng kanilang ulo, sila ngayon ay majudge ng Diyos. Okay? Kaya dito makikita natin that the main theme of this text that we have read today is that the ruler has come who will shepherd his people. Yan po ang main theme. The ruler has come who will shepherd his people. So that is the very point that I want to make in this whole text that we are going to study. Meaning to say that the ruler will be a king and at the same time a shepherd. He will rule with justice, with righteousness, and peace. Okay? And the setting is Bethlehem. Yan po ang pinaka-setting, yung bayan o town of Bethlehem. And the place, it is the place near which Jacob buried his wife Rachel. If you are, kumbaga sumasabay sa aming pag-aaral sa Genesis, sa ating Bible study, every Tuesday and Thursday, ito po yung ating pinag-aaralan. We are now in chapter 31, tapos na po, 32 na tayo this coming Tuesday. At itong paglilibing kay Rachel is in chapter 35 of Genesis. Okay? It was also the place where Ruth and Boaz met. Ito yung ating inaral prior to our study in the book of Matthew, the book of Ruth. Okay? So, ibig sabihin, this place is indeed very famous, kilala. It is also preeminently the town where King David was born and reared. Diyan po si King David pinanganak at doon po siya lumaki. Though it is a small town, marami pong mga nangyari sa lugar na yan ng Bethlehem. And for Christians, it has been the place where angel hosts broke the silence and announced Messiah's birth. Sa Luke chapter 2, verse 8 to 14, the shepherds saw the coming of an angel and announcing, okay, the glorious event na ipinanganak na ang Mesiyas. Kaya dali-dali silang naghanap kung saan ito at nakita nila yung manger na kung saan nandun yung child Jesus, anak ni Mary. Okay? So this Magi came from the east, possibly Babylon or Persia, who probably were into Zoroastrianism with astrology and black magic. Okay? They are described in the book of Daniel, specifically in Daniel chapter 2, where they are associated with divine priests, mediums, and sorcerers. So, sila ay mga pagano. They are Gentiles. They are not Jews. Itong mga Magi na ito. They are into mga pinagbabawal sa batas ng mga Hudyo sa Israel. Later on, makita natin, if you study the book of Deuteronomy, nandiyan ang mga yan. And yet, why were they, why were they drawn into looking for the place where this Messiah was going to be born? Okay? Sila po yung example sa New Testament sa Acts 13 verse 6 to 10. Okay? Acts 13 verse 6 to 10, wherein Paul and Barnabas were invited by the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, to hear the word of God. But Elymas, the magician. So si Elymas is like one of these Magi. Okay? Sorcerer. Yan po ang ibig sabihin ng mga yan. Who opposed Paul and Barnabas, seeking to turn the proconsul away from the faith.
Yan pong ginawa ni Elymas. And Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord?" And so the magician then became blind for a time. And when the proconsul saw this, he believed, for he was astonished at the teaching of the Lord. The magus of whom Paul speak believed, for he was astonished at the teaching. The magus of whom Paul speak would have held beliefs similar to these wise men. So ganun po ang paniniwala nitong magus na to. Magus is a singular for magi. Okay? So, makikita natin isang proconsul na pabilib sa kanyang nakita, pero hindi siya napabilib much doon sa nabulag yung magician na si Elymas, kundi sabi, he was astonished at the teaching of the Lord. So what made this proconsul believe is the very gospel that Paul presented to the proconsul. Yun po ang dapat natin makita. Kaya nagtataka ako, bakit napakarami pa rin mga iglesia na kung saan they are so focused on the miraculous or the power encounters or the signs and wonders na tinatawag. Ang alam ko lang may signs and wonders dito is si Brad Pitt. Okay? He signs after he issues the card, yung credit card niya, and then he wonders later. Ano bang pinagkagastusan ko? Ayan. Okay? Yun lang po ang alam kong signs and wonders. Pero the reality is that bakit po hindi na tayong nafo-focus sa mga ganyan, ano? Although sinasabi ko, God can still work miracles today. Hindi natin po inalis yan. Okay? We cannot put God in a box. But because we already have the Bible and we have already the stories or the narrative in the Bible that talks about the miracles and the wonder-working power of Christ and His apostles, so ibig sabihin, yung mga yun na kanilang ginawa at nakita natin already authenticates the messenger, okay, from the prophets of old, from the apostles in the New Testament, and from us believers now in our day and age, and likewise the message that we preach. Isa lang po mensahe natin ng mga propeta, ng mga apostles, at tayo ng mga mananampalataya. It is the coming of this so-called Messiah, who would one day go to the cross and suffer, but that would be the means by which people will be drawn and be brought back to God and be able to worship God in the way God wanted them to worship Him. So yun pong ibig sabihin diyan. Okay? So makikita po rin natin dito, for example, in the book of Acts, in chapter 19, verse 19, okay? Some of the sons of Sceva, nakita nila itong mga apostles na nagkakasaut ng demons, nakakaya nilang, kumbaga, gumawa ng mga iba't ibang mga miracles. Okay? Ano nangyari after that? Many of these so-called magi's or sorcerers or magicians brought their books together, these magic books or books on magic, and they burned it. Okay? And it cost 50,000 pieces of silver. Mahalaga yung value ng books na yun, and yet sinunog nila because they have seen the power of God. Okay? In their midst. Nakita nila ito through the sons of Sceva, na kung saan itong sons of Sceva, hindi naman sila mga apostles, hindi naman sila mga believers, pero ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesus. At sa kanilang paggamit, anong sabi ng demon? Paul I know, okay? Jesus I know, o sino pa yung mga sinabi niyang mga kilala niya, but you, who are you? O, so sinabi ng demon, who you? Who you? Anong ginawa doon sa mga sons ni Sceva?
ay talagang kawawa sila, bugbog sarado sila after. Bakit? Dahil hindi sila mga tunay na mga mananampalataya na gumamit sa pangalan ng Panginoon. Okay? So pakakaingatan po natin na akala natin we can just use the name of Christ as a formula. Hindi po ganun. Okay? So ito po yung klase ng mga taong napalapit at ngayon hinahanap nila ang Mesiyas. Okay? And so, the summons now of the Magi to visit Jesus demonstrates God's intentions to save Gentiles from their futile religions. Yun po ang naisin ng Diyos na kaya ng Diyos iligtas at baguhin ang mga tao kahit na sila hindi Hudyo, mapahintil man sila at mapahintil na mga talagang lubog na sa kanilang walang kabuluhang mga relihiyon. At dito makikita rin natin ang ating mga sarili. We belong to a religion before that is so, kumbaga, hooked on the worship of idols. Okay? Yung mga panapanata, yung mga pagsunod ng mga iba't ibang klaseng manggagamot, mga espiritista, for example. Okay? Mga salamangkero at kung ano-ano pa. Ngayon, sabi nga, eto ngayon, ang Diyos sa kanyang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, dito pa lang sa kapanganakan ng Mesiyas, ay mapapamalas na ang kanyang kaluwalhatian. We know that in Jesus' adult life, He cast out demons and broke Satan's grip on beleaguered people. But here we learn that even at His infancy, baby pa lang, okay, Christ plundered Satan's kingdom and set captives free. Ito pa lang, malayo pa lang ang distansya ng ipinanganak na Mesiyas. Ang mga salamangkero, gaya nito mga Magis na ito, ay inabot na ng grasya ng Diyos. Kaya't hinanap nila. Sino ba sila para maghanap kung ang pakay lang nila ay parang mag-usyoso lang? Bakit pa sila, why will they go that length para lang doon? Hindi. Talagang they were really drawn. And later we will see why this is so. Now Herod the Great was the ruling king of Judea who probably was a clientele of this Magi. Most likely. Kasi kilala ng mga Magi na ito si King Herod. So malamang si King Herod ay mahilig magpahula. Kaya tinatawag niya itong mga to at sinasabing, ano bang hula ninyo? Siyempre, puro magaganda sasabihin ng mga Magi. Dahil kung hindi, pwedeng pugutan sila ng ulo nitong si King Herod. Now, who is this King Herod? He was an Idumean. Okay? He was not a Jew. He was unqualified by lineage for his position as king of Judea. Doon pa lang talagang hindi na siya pwede. That he was a shrewd diplomat. Okay? Funding many public works in Judea and began a dynasty that accounts for various descendants also called Herod later in the New Testament. Nagkaroon po siya ng dynasty na kung saan yung mga anak niya ay naging pangalan din is Herod. Herod Antipas, mga yan. Kaya wag po tayong malilito sa mga yan dahil iba-iba pong Herod yung makikita po natin sa New Testament. Okay? So makikita natin parang very familiar tayo ngayon, di ba, sa korupsyon, sa flood control project ng DPWH. Buti pa itong si King Herod, at least may nakikita ng mga public works. Okay? Pero sa ating mga senators at congressman na mahilig magpondo at mag-insert ng budget
sa flood control at ghost projects ng DPWH, sabi nga, kaya dapat ito mabasa talaga ng ating mga opisyal, sa totoo lang. Kaya nga, was some of these politicians a victim of flood control syndicates? Okay, dahil yung sinasabi ng isa, ako ang lumalaban sa mga flood control tapos ngayon ako ang madidiin. Or he was a victim of greed. Ayan, na sinasabi ni Lacson. Diba? May sinabi nga si Lord Acton noong 1887, nung kanyang sinusulat yung history ng Inquisition, na nung time na yon ang Roman Catholic Church ay ginamit ang mga ilang mga tao para talagang ipairal ang maximum tolerance na kung saan ang hindi sumusunod sa kanila ay kanilang parurusahan, pahihirapan at papatayin. Ganyan po ang ginawa ng time na yun. So ito ang sabi ni Lord Acton, okay, noong 1887. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. So ganito po ang nangyayari sa ating mga senador at congressman. At ganyan din po yung nasa loobin ni King Herod. He was so full of greed, full of power, full of himself, na kung saan, sabi nga, because of this power, nawala na yung kanyang tamang pananaw, tamang pag-iisip. Bakit ko po nasabi yan? Dahil ito pong si King Herod, nung nalaman niya, or nagkaroon siya ng paranoia, okay, na paranoid siya, yung kanyang favorite wife, kasi marami siyang asawa, napag-isipan niya lang, tsaka yung dalawa niyang anak, pinag-isipan niya ng masama. Sabi niya, mukhang may balak pang agawin yung trono ko. Anong ginawa niya? Pinag-utos niya na patayin yung kanyang asawang yan at yung dalawang anak. Yan po si King Herod. Yan po siya. Ganyan po siya kung mag-isip. Kaya nga, when these wise men arrived in Jerusalem, they asked, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star at its rising and have come to worship him." The question posed by the wise men was an unintentional challenge to Herod's reign. So, kumbaga, nabulala sa bibig ng mga magi na ito yung kanilang paghahanap dahil gusto nga nilang sambahin itong bagong panganak na magiging Mesiyas. And so they were in Jerusalem at tinanong nila si King Herod kung tutusin, pwede na silang patayin doon. Pero by God's providential care and protection, hindi po nagalaw ni Herod ang mga magi's na yan. Okay? Jesus was born king in the sense that he was from the lineage of King David, thus king by birthright. So pag titingnan po natin, talagang hari ang ating Panginoon because he was in the lineage of King David. And Herod, on the other hand, is neither a Jew nor a descendant of David. Also, the same title given by this Magi found its place many years later in the cross of Christ. Mapapansin nyo? Sabi nga, where is the one born King of the Jews? Later, at the cross of Christ, when he was hanging, anong nilagay ni Pontius Pilate doon sa placard? This is Jesus, the King of the Jews. Matthew 27:37. Okay? Which got the ire of the Jews and the religious leaders. Kumbaga, ayaw nila. Oh, bakit mo nilalagay yan? Sinabi nila kay Pontius Pilate. Sabi ni Pontius Pilate, ang nagawa ko na. Ang hindi nila alam, ang soberano ng Diyos at ang kilos ng Diyos
ay talagang ilagay ang bagay na yan. Pero hindi lang po siya hari ng mga Hudyo, kundi hari siya ng buong mundo. As we will see in a little while. And so the appearance of a new celestial light above a certain land was often believed to signify the birth of a king in that country. Yung pong kikita ng mga liwanag sa kalawakan, lalo na sa gabi, karamihan po ng mga tao that time, especially to mga Magi today, try to interpret the signs in the heavens. Okay? And so there were various attempts to equate the star with a comet na bulalakaw daw na, ayun, may dumating na bulalakaw and thereby, merong nanganak doon na hari o magiging hari. Yun ang kanilang pananaw. Or a conjunction of planets, merong alignment ng mga planets so, na kung saan yung tama ng liwanag ng araw ay magbibigay ng liwanag. Yun daw, sabi ng iba. At sabi ng iba naman, natural phenomena lang yan. But it is better to believe that the star that the Magi saw is a supernatural work of God. Okay? Yan po ang better explanation of what has happened. Especially when scientists would say na wala namang mga ganun nung time na yun. Okay? Na sabihin mga natural phenomenon. Walang mga four blood moons na tinatawag. Okay? Walang alignments ng mga planet. So, it is better that the star indeed guided the Magi from Jerusalem to Bethlehem. Verse 9. And so the Magi may have linked the star to the King of the Jews through the studying the Old Testament and other Jewish writings. So, itong mga Magi na ito, hindi nila ginamit yung kanilang mga magic, so to speak, but rather, a possibility that is plausible, ibig sabihin that is believable, is that there was a large presence of Jewish communities in Babylon and Persia, na kung saan itong mga Magi na ito ay maaaring nakakuha ng mga libro, ng mga sinulat nitong mga Hudyo na ito patungkol sa pagdating ng Mesiyas. At nabasa na rin nila itong mga bagay na ito. At dumating na sa punto na kung saan ang Diyos mismo ang siyang tumawag sa kanila. May pinanganak na Mesiyas. Puntahan ninyo. So, ganun maaari ang naganap ng panahon na yun. Now, in contrast with the Magi's desire to worship the King of the Jews, Herod is deeply troubled. Kumbaga, nangamba si Herod. At hindi lang siya, and all Jerusalem with him. Not because they didn't want Herod replaced, hindi sa botong-boto sila kay Herod, hindi po, na maging hari nila. Rather, they were reluctant to see the coming of King Messiah, hindi rin yon, but because they were afraid that to think otherwise would result in their incarceration or even death by not siding with King Herod. Alam naman natin kasi ang ugali ni King Herod. Hindi mo lang siya maapis, ay pwedeng kamatayan mo na. Okay? He was a cruel, despotic, paranoid, and delusional ruler. Kaya sabi ko nga, yun yan na nag-udyok sa kanya para patayin nga niya yung kanyang favorite wife and 2 sons. Dahil aagawin lang daw yung kanyang trono ng mga ito. And so Herod's ignorance of the prophecy by the prophet Micah, kita niyo po, si Herod was ignorant kasi hindi po siya talaga Hudyo. Hindi niya alam yung mga sinasabi ng mga propeta. Kaya, sabi nga niya, asan ba itong prophecy ito na magsasabing may ipanganganak na Mesiyas? And so tinawag niya ang mga chief priests and teachers of the law. These are the scribes. At tinanong niya, saan ba may ipapanganak ang Kristo? And so the chief priests and the scribes knew Scripture well enough to identify the place where Christ will be born. In Bethlehem of Judea, they replied.
Judea is the Greek form of the Hebrew word Judah. Okay? So yung Judea is Greek. And yung Hebrew name niya is Judah. So this was what was written by the prophet, which is Micah. Siya po yung prophet na sumulat ito in Micah 5 verse 2. At eto ngayon si Matthew, he adds the shepherd language of 2 Samuel 5:2. Okay? So meron po siyang idinagdag. Pag titingnan po natin yung text na ito that says, "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler." Yan po ang sinabi ni Micah. Pero idinagdag ni Matthew ang mga verses sa 2 Samuel chapter 5 verse 2 na nagsasabing, "Who will shepherd my people Israel?" Okay? So there is a combination of two verses from two writers, at yun ang kinuha ni Matthew. And so makikita natin there's the combination of ruler and shepherd, meaning king and the one who would really take care of the flock, okay? Which is our main theme. So nevertheless, these chief priests and scribes, together with the Pharisees, will later, in the narrative, oppose Jesus' teaching. Ito rin po mga chief priests na ito, itong mga scribes na ito, who knew well Scripture, okay? Alam po nila ito. Later on, will oppose Jesus Himself. Magtataka po tayo. Sila na nagsabi kay King Herod, ito po talaga ang mangyayari. And yet, later, the same religious leaders will oppose Jesus' teaching. So this brings us to an important point. Ano pong important point dito na dapat natin makita? That knowledge of Scripture does not guarantee that your heart is right, nor does it guarantee salvation. Can I repeat that? Na yung karunungan patungkol po sa salita ay hindi garantiya na tama ang iyong puso. At hindi rin to garantiya ng kaligtasan. Head knowledge alone does not guarantee salvation or that your heart is right. Because yun po ang nakikita na itong mga religious leaders na ito. And yet, were they saved? Hindi nga eh. Sila pa nga nagpako sa Panginoon eh. Although some of them got saved later on. Okay? So the word "by no means" was added by Matthew to the prophecy not to contradict Micah, but to reflect that once the Messiah is born in this small village, it will no longer be least among the rulers of Judah as it has been. So, itong Bethlehem, itong lugar ng ating Panginoon, dahil sa kanyang kapanganakan, muli sabi nga ay makikilala na ito ang lugar ng mga hari at ng nag-iisang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Okay? And so the ruler who is to come is likewise the good shepherd, contrasting between the false shepherds with the true shepherd, which is Christ. We've seen in the Old Testament how the true shepherd is contrasted with the false shepherd. Makikita natin na yung mga false shepherd, wala silang pakialam sa mga tupa nila. Okay? And so the true shepherd comes, and the sheep hear his voice, and they follow him. And Christ is our good shepherd. And so those who hear his voice will indeed follow him. Magtutuloy-tuloy sila. Kaya nga po sa loob ng iglesia, kapag ang katuruan ay hindi patungkol kay Kristo, yes, nagugustuhan ng marami, nakikiliti ang kanilang mga tenga, pero sabi nga, ang kanilang pastol ay hindi tunay na pastol, at ang mga naroroon sa loob ng iglesia ay hindi mga tunay na tupa. Okay? Sila ay mga wolves in sheep's clothing, so to speak. At ang nakatayo ay isang
clown na nag-entertain sa mga wolves in sheep's clothing. Ganyan po. Kaya po, kailangan pakaingatan natin na tayo, bakit tayo nag-a-attend ng church? Hindi lang po para makinig ng salita and later on, okay, ako'y nakakain na, tapos na. Hindi. Para talagang manamnam natin. Ano ba talaga what it is to taste and see that the Lord is indeed good. Kung hanggang ngayon, hindi ka pa talaga nakakakilala sa Kanya, nakakasumpong sa Kanyang ebanghelyo, naway sana ito na. Matakot ka na, manginig ka na. Na kung ano man mangyari sa iyo paglabas mo dito, hindi ka pa pala sigurado. E sabi nga, ano ang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay? Kaya nga po, tayo, we are gospel-centered because this is the message that the prophets, the apostles, and those who have been saved by the grace through the gospel of Christ are preaching and teaching. Huwag po tayo magsasawa rito. Kasi madali po tayong maligaw. We are like but sheep going astray. Each of us has turned to his own way. Kung sawa na tayo, magtuturo na lang tayo ng prosperity? Paano yumaman? Ganun po ba? O magtuturo na lang tayo, ng social gospel. Though maganda ang social gospel, but it is not the true gospel. Even. So ingat po tayo. It also contrasts a king like Herod with the one born to rule. Kakaiba po. Si King Herod, sabi ko nga, na-describe na natin kung gaano siya ka-cruel, ka-despotic, ka-paranoid, delusional. Pero itong true king na kasama natin, he is the real shepherd king. Okay? Kumbaga, sa suzerain king, ang hari talaga is equated as shepherd. Sa totoo lang. Kaso lang ngayon, makikita natin, there are kings who are talagang lording it over to their constituents. Pero the reality is that the real meaning of king is that he will shepherd the vassal kingdom. As a suzerain king, he will shepherd the vassal kingdom. He will protect the vassal kingdom because this vassal kingdom naman in return will submit, okay, to the suzerain king. They will be obedient. Ganun po ang relationship nitong mga to. And yet we now find kingdoms, stories of kingdoms na talagang grabe ang pamumulitika, ang paghahari ng nasa posisyon na kung saan kawawa yung mga constituents niya, kawawa yung mga nasa kingdom niya, kaya hindi sila masaya. So, ganun din po rito. Tayo na mga papasok sa kaharian ng Diyos dahil ang ating Panginoon is isang good shepherd. Ang good shepherd, or the good shepherd I would say, masaya po dun sa kanyang kaharian. Masaya po dun. And that's why the words, my people Israel, in our text that we have read, are included not because they are found in 2 Samuel chapter 5 verse 2, na kung saan in-insert ito ni Matthew, but rather because Matthew, like Paul, faithfully records both the essential Jewish focus of the Old Testament promise or promises and the Old Testament expectation of broader application to Gentiles. Doon pa lang po sa Old Testament ay pinapakita na ng Diyos na talagang aabutin niya hindi lang ang mga Hudyo, kundi ang mga Hintil. Kaya nga tayo nandito. Bakit tayo nag-aaral? Kasi tayo ay kabilang sa mga Hintil. Hindi tayo Hudyo. Tayo ay mga Hintil na kung saan biniyayaan ng grasya ng Diyos. Kaya't makikita nga natin yan sa Matthew chapter 1 verse 1. Andyan yung genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. And then, biglang makikita natin sa verse 5, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Si Rahab was a Gentile. Okay?
And then, verse 21, we find, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. That's the very purpose why Christ came into this world. While the Messiah was to be born as a human being, because he is going to save them from their sins. So Jesus is not only the promised Davidic king, but also the promised hope of blessing to all the nations. The one who would claim their obedience. Bakit tayo sumusunod sa Kanya ngayon? Sapagkat nasusulat na yan sa Old Testament pa lang. For example, sa Psalm 68, 28 to 35, sa Isaiah 18, 1 to 3 and verse 7, sa Isaiah 45, verse 14, Isaiah 60, verse 6, Zephaniah 3, verse 10. What does all these verses say? It talks about Egypt. It talks about Cush. It talks about pagan nations who would come and worship the Lord. Ito po yan. Pinapakita na Old Testament pa lang. And so the inclusion of this narrative in Matthew's Gospel, the visiting of the wise men, plainly says that though Jesus was the Messiah, born in David's line, and certain to be shepherd and ruler of Israel, it was the Gentiles who came to worship Him. Magtataka kayo, hindi ba dapat mga Hudyo ang siyang pupunta doon at mag-aalay? Hindi ba dapat yung mga religious leaders mangunguna? Ito yung nasusulat eh. And yet, we see it was the Gentiles who came to worship Him. And the Jews were expecting the Messiah. Many years ago, during the time of Jesus, they missed Him by a mile. And until now, they have rejected Him. Until now, the Jews in general have rejected Jesus Christ. Wala sila, they don't have anything to do with this Jesus sa totoo lang. And that is why wag po tayong masyadong nadidikit na parang, mga Israel, dyan tayo, makikidikit tayo sa kanila. Hindi po. Because the government of Israel today is not the real ethnic Israel of old. Hindi po. Though they are Jews by race, by color, pero nahaluan na rin po sila. Some of them already have twisted views on Scripture. Meron din na rin po silang mga grupo ng mga nasa LGBTQ who claim they are Jew and they are indeed the people of God. Okay? Hindi po. The real people of God, we will see later, are those who would come and worship this child king that we are espousing today. So Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Herod doesn't really want to worship the Christ child. This was all Herod's antics. Okay? The reason behind the secret meeting Herod initiated with the Magi was a scheme to kill small boys in Bethlehem, to which the Magi know nothing about. Plano na ni King Herod. Asan ba yung batang yan para sambahin ko rin siya? It was Herod's hypocritical humility so that I may go and worship him. Yun sinasabi niya. Pero the reality is that I'm going to kill this child. And not only this child, I'm going to kill all children 3 years old and below para siguradong napatay ko nga yung Mesiyas. And so, conscious of his success, Herod sent no escort with them. Hindi man lang niya binigyan ng escort, yung mga Magi, para talaga ma-pinpoint kung saan. Masyado siyang panatag na, patay itong batang ito. Patay kang bata ka, parang gano'n.
After the Magi had heard the king, they went on their way, and the star they had seen rose and went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Verse 9. And so the Magi were overjoyed when they saw the star. Nakita lang nila yung liwanag na yan, sila ay na-overjoyed na. Alam natin that the star sometimes speaks of angels. The book of Revelation. It talks about Jesus Christ as the bright morning star. Di ba? And so, hindi natin naisasantabi na maaaring yung star na to na gumagalaw, nagmumove, could be an angel. And sinasabing dito sa lugar na to, kaya alam nila kung saan sila hihinto. Though the text does not imply that the star pointed out the house where Jesus was, it may simply have hovered over Bethlehem as the Magi approached the town. They found the exact house through discreet inquiry, since the shepherds who came to worship the newborn Jesus did not keep silent about what they saw. Luke 2:17-18. Nauna pong dumating yung mga shepherd. Okay? And the shepherds saw the baby in a manger. Ngayon dumating itong mga Magi, sabi nga, and they saw the baby already in a house or in an inn. Alam naman natin that during that time that was Passover, punong-puno yung mga for rent na mga inn. Kaya walang natuluyan si Mary and si Joseph. And so, manganganak na siya, na ipanganak niya doon sa isang sabsaban. Pero siyempre, gaano ba mag-travel by camel ang mga Magi's? Matagal. And so, ibig sabihin, days or even weeks after, at nakita na nila, eto ngayon, hindi na sa manger, kundi nasa isang bahay. Nilipat na ni Mary at ni Joseph. And so here in verse 11 of our text in Matthew chapter 2, that speaks, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. So, this event alludes to Psalm 72, verse 10 to 11. Ano ba ang nasa 72, verse 10 to 11 ng Psalms? Puntahan lang po natin ito. Psalm 72, verse 10 to 11. May the kings of Tarshish and of distant shores bring tribute to him. May the kings of Sheba and Seba present him gifts. May all kings bow down to him, and all nations serve him. For he will deliver the needy who cry out, the afflicted who have no one to help. Ayan. So makikita ngayon natin dito yung patungkol sa pagpunta ng mga hari. Okay? And also in Isaiah chapter 60 verse 6. Isaiah 60 verse 6. Herds of camels will cover your land, young camels of Midian and Ephah, and all from Sheba will come bearing gold and incense and proclaiming the praise of the Lord. So, anong nakikita natin? Yung pagbisita ng mga Magi, okay, ay pagpapakita na hindi lang sila, kundi may mga iba pa na mga hintil from the different countries, from different nations who would come and worship the true King and Savior. Yan lang po ibig sabihin yan. It alludes na hindi lang mga Hudyo ang sasamba. Mas marami sa mga hintil ang sasamba sa Diyos na ito. These are passages that reinforce the emphasis on the Gentiles who will come and worship the King. And so while the Magi saw both the child and his mother, ito po their worship was for the child alone. Okay? Nakita nila si Mary, nakita nila si Jesus, pero sino sinamba nila? Si Jesus lang. Okay? And so, veneration of Mary, the mother of Jesus, is not biblical. Okay? Wala pong
tinuturo sa Biblia that we are to worship Mary, the mother of Jesus. Okay? And they offered gifts of gold, frankincense, and myrrh. Bringing gifts was particularly important in the ancient Near East, approaching one who is in authority. Normal po lang yan. Okay? Genesis 43 verse 11, 1 Samuel 9, 7-8, and 1 Kings 10-2. Talagang normal na when you are visiting some person of authority, meron kang regalo. Okay? Yun po ang ibig sabihin lang yan. Though sabi nga, gold is a precious mineral used in a variety of ways. Frankincense is a glittering, odorous gum obtaining by making incision in the bark of several trees, and myrrh exudes from a tree found in Arabia and a few other places, and was as much valued spice and perfume as Psalm 45 verse 8 and Song of Songs 3 verse 6 used in embalming. For example, yung myrrh in John 19 verse 39, ibig sabihin, these are just expensive commodities. Okay? Expensive po yung mga ito. There are some commentators, ancient and modern, that have found symbolic value in the three gifts. For example, gold suggests royalty, yes, incense, divinity, and myrrh, the passion and burial. Yes, we can probably agree with that, but this interpretation demands too much insight from the Magi. And so the three gifts were simply expensive and not uncommon presents, and may have helped finance the trip in Egypt. Because after this, atin namang pag-aaralan yung kanilang pag-depart from Bethlehem to Egypt para hindi mapatay yung batang si Jesus ni King Herod. So maaring itong pagbibigay ng mga expensive na bagay na ito ay maaring nagamit ni Joseph at ni Mary because they were poor. Okay? Para yung travel nila, malayo rin ang Egypt from Bethlehem. And so they need some form of expense para po makarating sila ron. And they stayed there for a while. Okay? And so maaaring yung gold, yung frankincense and myrrh ay nagamit nila for that. Matagal pa bago magagamit ni Jesus yung myrrh sa kanyang burial. Okay? So maaaring ginamit nila. They barter it for food, for a place to stay. And so I believe yun lang po yan. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their own country by another route. Joseph and the Magi may have compared notes and saw the danger, and amid their fear and uncertainty, the dreams led them to flee and not to return to Herod. So hindi na bumalik itong mga Magi kay Herod. Bakit? Because in a dream, God intervened, sabi, wag na kayong pumunta ron. So what do we make of this story? That the child Savior has come to shepherd His people. And the people are Jews and Gentiles who will worship the Lord. Yan po ang story. It is about, sabi nga, this ruler who will come and shepherd His people. And so, practical application. Kung kilala nyo itong Panginoon natin na si Jesus, to be King and Shepherd, at kayo dumadaan sa kung ano-anong mga problema na hindi ko naman alam, pero kayo, you very well know anong pinagdadaanan nyo. You can always have that peace and joy and assurance that your Lord, who is King and Shepherd, will indeed comfort you, will indeed give you peace, will indeed assure you. Okay? Yun po yan. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we can always go to our Lord. We can weep before Him. Okay? If you are in a kind of depression, okay? Maaring you are probably
full of anxiety, maaaring you feel parang, Lord, bakit nangyari to? Bakit ako may ganitong sakit? Okay? Or Lord, bakit parang hirap ako makahanap ng trabaho? Or Lord, bakit hikahos kami ngayon sa buhay? What are you telling me here? We can always come to our Lord because He is able to sympathize with us. He is able to empathize. And then He is King. Sabi nga, we can always ask Him for what we need. Yan po yan. Because sabi nga, He is indeed the ruler who will shepherd His people. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for your message today. And I pray, Father God, that you will implant this deep within our hearts and allow it to just stay there so that we would be reminded every now and then of your role as king and shepherd of your people. And we just would like to thank you even more of our salvation. And if there are still some of us who do not know you or understand you, why you have come into this world, may this message enlighten them and give them hope. And one day, believe and receive you to be Lord and Savior of their lives. We thank you once again as we give you all the glory. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Good afternoon. Thank you, Pastor Mike, sa pagandang continuation ng iyong serye sa Matthew. Let us come to our response song, and in accordance with the scripture, we shall sing, "Who Would Have Dreamed." A solid hillside, shepherd watched the sheep. Slowly David's city drifted off to sleep. But to this little town of no great renown, the Lord has a promise to keep. Prophets had foretold it, a mighty king would come, long-awaited ruler, God's anointed one. But the sovereign of all looked helpless and small, as God gave the world His own Son. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life was born in the night, revealing His glorious plan to save the world. Wondrous gift of heaven, the Father sends the Son, planned from time eternal,
will carry our curse, and death he'll reverse, so we can be daughters and sons. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan to save the world. To save the world. Amen. Manatili tayo nakatayo, and I'll call on Brother Exie to pray for our offering. Tayo pong lahat ay manalangin para sa ating mga handog. Aming Diyos sa tamas sa langit, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Higit sa lahat, O Diyos, sa biyaya at habag na ibinigay mo sa aming lahat. Hindi lamang sa mga material na bagay na natatanggap namin araw-araw, O Diyos, upang kami ay mag-survive dito sa mundong ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na basbasan mo ang mga handog na aming nalikom mula sa aming mga puso, sa conviction ng iyong banal na Espiritu sa amin, O Panginoon. Kaya hindi dalangin namin, O Diyos, at tinataas namin ang lahat ng mga plano at mga gawain ng iglesyang ito, na lahat ng ito ay magpatuloy para lamang sa kalulatian ng iyong ngalan, O Panginoon. Marahil marami po sa amin ang mga nahihirapan din sa pamumuhay. Meron man sa amin, O Diyos, na nahihirapan sa aming pang-araw-araw, nagastusin, naghahanap ng trabaho, sa mga gastusin sa karamdaman, at kung ano-ano pa, O Diyos. Panginoon, hinihingi namin na huwag mo pong hayaan na maging balakid itong mga bagay na ito o sitwasyon na ito upang lumayo kami sa iyo, Panginoon, at mawala ang aming pananampalataya. Ngunit gamitin mo ang mga sitwasyon na ito sa aming buhay upang mas lalo kaming mabuhay para kay Kristo at may pakita namin ang testimonya ng mensahe ng Ebanghelyo na sa iyo lamang nagmumula ang lahat, ang biyaya ng kaligtasan, at lahat ng aming pangangailangan ay galing lamang sa iyo, Diyos. Pagpalain mo nawa ang lahat ng aming gagawin bilang isang iglesia, at kayo nga po ang mag-lead sa amin sa direksyon upang maging united ang bawat isa sa amin, at gayon din pagpalain mo rin ang aming mga leaders, at ma-lead kami with all the wisdom na nanggagaling sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Muli kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga handog na ito, at ibinabalik namin ang lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri, at dalangin po namin lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo umabot sa ating benediction, meron po bang mga magdaraos ng kanilang kaarawan? Birthday celebrators for the week? Mga kinasal sa buwan ng November, first week? Wala rin? Okay, tayo manalangin. Aming Diyos, kami po ay
Nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa lahat po ng mga salita na inyo pong binitawan sa araw na ito. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat din po Panginoon sa mga nakapanood sa amin sa Facebook Live. Kung sila man ay may ilan sa kanila na magdaraos ng kanilang kaarawan or mga anniversary ng kanilang kasal, ay amin po silang nilalagak sa inyong paanan. Ang inyong pong biyaya at grasya at awa ay mapasa kanila, O Diyos. Provide for them, for their daily needs. Continue to bind their relationships together. And also, Lord, allow them to just marvel at your goodness and faithfulness and your gospel. And so with this, we just thank you so much for all that you have brought forth into this church and the ministry here in Redeemer Covenant Church. Also, Lord, we ask for your mighty healing to those who may not be feeling well, who may be sick. May your hand continue to give that touch that they need, the healing, so to speak, and that they may be revived and return to their normal way of living, Father God. So thank you so much, and we just seek for your blessing to be upon us as well as we now partake of our lunch. We ask that you now bless the food that we are about to partake, nourish our bodies, giving us the provision that we need, and also, Lord, open wide the gates of heaven to bless those of us who have indeed sacrificially and emotionally and physically have been used so that this food may be given and be partaken of by your children. So we just thank you so much, and may we just enjoy our time of fellowship together, and may your name alone be glorified. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless po. So, napag-pray na po yung food, so pwede na tayong kumain.